ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Pilipinas sa alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong naaga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari yan! Radyo Pilipinas News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Karon nga adlaw sa Miyerkules, Abril 23, tuig 2025. Ang inyo tagbalita kada aga Janelle Baclay kagkaron sa aton mga headlines. Bangkay sa NPA na recover sa militar sa Tapas, Capiz. Kaso sa dengue sa Antique naglabot na sa 1,188. Final briefing sa katapos ng Electoral Board kag support staff na magaserbe sa eleksyon. Patigayon sang City Comelec. Ekonomiya sa Western Visayas ang 2024 nagsanyog sa piyaksang pagsaylo sa Negros Occidental, Nagbacolod City sa NIR. Ag Mayor Jerry Treñas, nagapanawagon nga mag-obra sang tikang agod maamligan ng kaugalingon batok sa mainit nga tiyempo. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Members ng 12th Infantry Battalion Philippine Army ang bangkay sa isa kakatapo sa New People's Army sa sitio Bidang, Barangay Sia, Tapas, Capiz. Ang napatay nga rebelde ginkilala nga si Gino Higanto alias Luyong, residente sa Barangay Lahog, Tapas, kag miyembro sang Squad 2 sang napukan nga Central Front Committee Region Panay. Sunod sa 12 IB nakilala si Giganto pinaagi sa pagkumpirma sang iya mga anay kaopdanan nga rebelde. Ginbuyag-yag man sang iya mga kaopdanan nga napatay si alias Luyong bangod sang balatian nga wala madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Ini bangod man sang pagpanago sini sa kabukiran kag ini siya ang na-cardiac arrest. Nagapakig-unong naman ang pamunuan sang 3rd Infantry Spearhead Division sa pamilya kag himata ni Higanto. Ginkasubo ni 3rd ID Commander Major General Michael Samson ang pag-abandona sang NPA sa lawas ni Higanto nga gintawag sini inhumane treatment. Liwat naman nga nagapanawagan si Samson sa nabilin nga mga rebelde nga magsungka na kang magbalik sa ila pamilya nga matuod-tuod nga nagasuporta kag nagapalangga sa ila. Ini isa ka oportunidad nga magpangabuhi isang malinaong kag malayo sa pagpakig-away. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP magabulig sa ila agud makaumpisa sang panibag-o kag produktibo nga pagpangabuhi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang sa Antique naglabot na sa 1,188. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot na sa 1,188 cases ang dengue na record sa Provincial Health Office sa probinsya sa Antique. Tinsandig sa datos ng PHO na rin sa Enero tugtog sa bunga bulan sa Abril. Mas mataas ini sa masobra 400 sa 63% kung ikumpara sa 211 ka kaso sa parang na period sa tinalikdan na tuig. Nagapanguna sa may pinakamadamo nga kaso ang banwa sang Sebaste na may 178 cases kung may isa patay. Kulasing may 152 cases kag may isa patay, Tibyang may 136 cases kag Sibalong may 111. Ginalauman naman ang pagbuhos ng dengue cases sa probinsya ng Antique bangod sa ginapatungan ng 4S protocols. Inyang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation kag support indoor and outdoor spraying to prevent impending outbreak.
Para sa Bagong Pilipinas, Paul Parosa, Radio Pilipinas, Radio Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Final briefing sa katapos ang Electoral Board kag support staff na magaserbe sa eleksyon. Giin patigayon sang Iloilo City Comelec subong nga semana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hintay dalon na sa final briefing sang Iloilo City Comelec ang makatapos ang Electoral Board kag support staff na magaserbisyo sa nagalapit na May 12, 2025 national and local elections. Ginpangunahan ni Iloilo City Comelec Election Officer 4 at Attorney Pinky Tongkativa ang paghatag sa final instructions sa mga aktibidad sa eleksyon kasubong na lamang sa ginahandaan na mobile voting, final testing and sealing, deployment sa mga ballot boxes, operasyon sa automated counting machines kapag gamit sa iban pang eleksyon paraphernalia. Kada distrito ang may naka-schedule na ginapatigayon sa DepEd Jubilee Hall. Ang makatapos ang Electoral Board gikan sa City Proper District, ang una naman nakatapos ang Abril 21. Ginasundan sa Lapos Galapas District sa Abril 22. Samtang sunod naman na sinimana ang iban pa ang mga distrito. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclaay, Radio Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkatayo na pagsangyog sa ekonomiya sa Western Visayas sa 2024 sa piyak sa pagsaylo sa Negros Occidental kag Bacolod City sa Negros Island Region. Suno kay Philippine Statistics Authority 6 OIC Regional Director ni Lida Amular. Nagsaka sa 641.7 billion pesos ang ekonomiya sa rehiyon sa 2024 sa 4.3% na mas mataas sa 615.2 billion pesos sa 2023. Naglabot sa 5.5% ang gintingog nga amot sa ekonomiya sa services kag industry apang ginbutong ini sa 1.2% sa agriculture, forestry, fishing kasunod man sa nangin epekto sang El Nino, ASF, kag iban pa nga pagpanghangkat sa agrikultura. Samtang napananaw na ni National Economic Development Authority Regional Director Aresio Casin Jr. ang paghinay sa economic growth sang rehiyon labi na nga halos 40% ang amot sadto sang Negros Occidental kag Bacolod City sa ekonomiya sang Western Visayas. Sa piyak sini positibo si Casin nga sa tion mapatuman ang dalaguan nga mga proyekto sang gobyerno sa rehiyon liwat nga mag-arangkada ang ekonomiya sang Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Ngayon, Reyes, sa mga nag-aobra, ako nga mag-obra sang tikang agod maamligan ang kaugalingon batok sa mainit nga tiyempo. Emergency Medical Services sang syudad may ginrespondihan nga 8 ka heat stroke incident sa linsang Abril 16 to 21. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace. Nagpanawago si Iloilo City Mayor Jared Rania sa publiko nga mag-ubra sa tikang agad na proteksyonan ang kaugalingong batok sa mainit nga tiyempo. Ang panawago ni Ranias kasunod na may ginrespondihan nga 8 ka heat stroke incidents hanggang sa April 16 to 21 ang Emergency Medical Services ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Anon sa 8 ka pasyente ang gindala sa ospital kag 3 ang nagpalingan. Ang 4 ka kaso sa heat stroke ang na-record sa April 16 kung sa diin nakabalhan ang syudad sa record high nga heat index na naglabot sa 47 degrees Celsius. Sa April 21 kung sa diin naglabot naman sa 39 degrees Celsius ang heat index, may isa nga ginrespondihan. Sa Abril 20 nga nakabalhan sa 40 degrees Celsius sa syudad, may ginrespondihan man nga isa kag sa Abril 19 nga naglabot sa 44 degrees Celsius may ginrespondihan nga duha. Agud man likawan ng insidente panugya sa City Health Office, nga likawan ang pagwa sa balay, mangin hydrated, mag-schedule sa aktibidad sa kaagahon o sa hapon, mag-usar sa sunscreen o magsuksok sa lisar nga kolor, taghalog na panapton. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpadulong sa opisina sang LTO Region 6 ang driver sang jeep nga naaksidente sa Banwa sa Miagao sang Sabado nga nagresulta sa pagkasamad sang madamo nga mga pasahero. Sang Abril 21 sa ginisyuhan sang show cause order sang Land Transportation Office 6, ang driver ang ginkilala kay Robert Alimanya, 36 anyos, ng barangay Baong, Alimudjan, Iloilo. Sa show cause order, ginapangayuan patag ni LTO 6 Regional Director Gaujoso Iduspan II ang driver sa kung paano natabo ang aksidente sang ginakabig nga overloaded nga salakyan. Nadiskubrihan man sa investigasyon sang LTO6 nga expire na sang tuig 2015 ang lisensya sang driver bagay nga biolasyon sang iya pagmaneho. Suno sa LTO, mahimo nga ma-revoke ang lisensya sang driver kag dumilian na ini nga makamaneho pa. Lakip man ang operator sang jeep sa tion nga mapamatud-an nga may kapalta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
News. Aksidente sa Dalanon ang pinakamadamo nga insidente nga na-record sa kapulisan sa probinsya sa Iloilo sang Semana Santa. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo tagpamaba sang IPPO, nakabalhag sang 47 ka mga vehicular accidents ang IPPO sang Holy Week. Apang manubo naman ini sa masobra 60 ka insidente nga natabo sang Semana Santa sang tuig 2024. Yara naman sa 3 ka drowning incident kay isa ka homicide ang natabo dugang pa ni Major Aranyo. Lunsay naman ginbawian sang kabuhi ang 3 ka insidente isang pagkalumos nga natabo sang Sabado de Gloria kag Easter Sunday nga natabo sa Banwa sang Banate, Carles kag Kalinog. Sa pangkabilugan ang inmataway naman ang selebrasyon sa Semana Santa sa probinsya sang Iloilo bangod sang kooperasyon sang pumuluyo suno sa IPPO. Radyo Pilipinas News. Archbishop Medifil Bilyones sang Archdiocese of Haro nagapanawagan sa mga tumuluo sa pagpangamuyo para sa nagtaliwan nga Santo Papa. Radyo Pilipinas. Nagpanawagan si Archbishop Medifil Bilyones ang Archdiocese of Haro sa mga tumuluo sa pagpangamuyo para sa kapahuwayan sa nagtaliwan ng Holy Father Pope Francis. Madumduman Easter Monday, April 21, lasya sa aga sa nagtaliwan si Pope Francis sa edad ng 88. Ini ang ginanunsyo last November 45 sa aga ni Cardinal Kevin Farrell Carmelengo of the Holy Roman Church. Sa mensahe ni Archbishop Bilyones, ginpahayag niya na gintulan ni Pope Francis ang distansya sa tunga sang papacy kag mga tao kag gintulayan ini sa pagpalangga, kaaluan kag kaluoy. Dugang pa ni Archbishop Bilyones na sa ministry ni Pope Francis, ginpakita nga ang Ginoo ang nagahalog sa tiil sa mga priso, nagahibi kaupod ang mga biktima sa pagpang-abuso, nagaulikin sa palibot, nagabukas ang iya tagipusoon para sa mga migrants, kag nagalakad kaupod ang mga nasamara niya tumuluo. Makita na sa ni Archbishop Bilyones ang pagkamalapit sa mga mainol ni Pope Francis pinaagi sa pagdesisyon sini na naghiwat na sa simpleng nga burial rites para sa iya. Sunod sa Holy See Press Office, ginpamatudan ni Dr. Indria Arcangeli, Director ng Directorate of Health and Hygiene sa Vatican City State, na namatay si Pope Francis bungod sa stroke na ginsunod sa coma kag irreversible cardiocirculatory collapse. Ang kamatayon sa Santo Papa ang magatugas ang siyang kaada nga pagpangasubo na kilala bilang Noviembre na orihinal na isa ka kostumbre sa dumaan nga Romano. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Na-display sa isa kasimbahan sa probinsya sa Iloilo ang pila ka memorabilia ni Pope Francis nga ginapanagyan sa pila ka mga pribado nga individual. Ang pag-display sa memorabilia ginorganisa sa Parish of St. Thomas of Villanueva sa Alimudjan, Iloilo kung sa diin sarang maka-offer sa pangamuyo ang mga tumuluo sa sulod sa simbahan kag malantaw man ang pila ka memorabilia. Lakip sa memorabilia ang rosaryo nga personal ginpadala ni Pope Francis sa isa ka parishioner, mga sertipiko sa papal blessings, kag koleksyon sa mga magazine nga naga-feature sa kabuhi sang Santo Papa bilang isa ka ordinaryo nga pumuluyo, isa ka pari, kag bilang bishop sang Rome. Magalawig ang pag-display tungtong Abril 27. Pwede man makahatag sang kandila o kon floral offering ang mga tumulo o matandaan ginanunsyo sang Vatican ang pagtaliwan sang 88 anyos nga si Pope Francis sang Easter Monday, April 21. Radyo Pilipinas News. Flag sa Plaza Iloilo Capitol nakahapmas bilang pagkasubo sa pagkamatay ni superstar Nora Honor. Radyo Pilipinas. Nakahapmas ang hayahan sa Pilipinas sa Plaza Libertad sa siyudad sa Iloilo at Iloilo Provincial Capital bilang pagpakita sa kasubo sa pagdaliwan ni superstar Nora Honor ni isa ka national artist ang punsog sa film kag broadcast arts. Ang pagbutang sa half-mass ang pagpakita sa pag-upo sa city government kag sa Iloilo Provincial Capital sa bilog ng nasyon sa pagpadungog sa legasiya ni Nora Honor at kontribusyon sini sa arts and culture sa punsod. Pangayag sa city government ang iya talent at dedikasyon ng magapabilin sa marka sa relasyon sa mga Filipino. Sa Martes, Abril 22, ginhiwat ang state funeral para kay Nora Honor. Nagpagaman ng Malacanang sa Proclamation No. 870 na nagadeklara sa April 22 bilang adlaw sa punsod ng pagpangasubo sa pagtiliwan ni national artist Nora Honor. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo News. The Police Provincial Office ang kampanya batok sa anan nga sa isang kriminalidad sa probinsya sang Iloilo.
Sa isa ka tuig na pag-alagad ni Police Colonel Bayani Razalan bilang IPPO Director humalin sang Abril 19 tubtob Abril 19, 2025, naglabot sa 106.7 million pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiska. Iniya nakumpiska sa 370 ka mga operations kaya naka-aresto sang 475 ka mga drug personalities. Sa kampanya kontra wanted person, 1,066 naman ka wanted persons ang nadakpan sang Ilonggo Cops. Sa kampanya kontra illegal nga sugal, 135,000 pesos nga tayaan na kumpiska. Sa 146 ka mga operasyon sa diin, 374 ka individual ang nadakpan. Sa campaign against loose firearms, 173 ang nadakpan. Sa 198 ka mga operasyon, kag 201 naman ka pusil ang na-recover. Sa kampanya kontra illegal nga pagpangisda, 300 ka operasyon ang ginlunsa na nagresulta sa pagka-aresto sang 806 ka individual kapag kumpiska sang 466 ka mga fishing vessels. Naglabot naman sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang isda ang nakumpiska. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Lambunaw Police Station ang duha ka most wanted person sa banwa sang Lambunaw sa sulod sa isa ka adlaw nga operasyon. Una nga nadakpan sang kapulisan si alias Fermin, top 6 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Poblasyon, Ilawod, Lambunaw, Iloilo. Kaso nga rape ang ginapakatubang sang suspect samtang isa pagid ka wanted person ang nadakpan sang kapulisan sa nasambit nga barangay. Arestado si alias Roem, 35 anyos, kag top 1 most wanted person sa probinsya. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga robbery with homicide. Komitido ang Iloilo Police Provincial Office sa paglagas sa mga may salabton sa layi agon matagaan hustisya ang ilang mga biktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagahiwat sang 24th Tubong-Tubong Festival kag 87th Emancipation sa Abril 28 tubtob Mayo 1. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagahiwa sa ika-24 nga Tubong-Tubong Festival kag ika-87 nga Emancipation ang banwa sa Tubungan o sa Abril 28 tubtob Mayo 1. Gimpayan ni Mayor Rokita Taksagon sa Tubungan nga ang selebrasyon isa ka pamaagi agad ipalibalo sa publiko ilabi na sa unihing tubo kung ano ang kasaysayan, kultura at tradisyon sa banwa sa Tubungan. Hiwaton sa Abril 28 ang adlaw sa Manghuna kag opening sang tubong agrikultura exhibits, flower display, kag 1 tubungan trade fair, lakip man ang Tubungan OFW Municipal Association kag Tubungan United Boys Association. Sa Abril 29 naman, hiwaton ang civic parade kag pagkasundan sa opening program, kag street dance competition kag Tubong Awards, search for top performing barangays and enhance FGLGD. Sa Abril 30, hiwaton ang 3rd Tubong Pets Day, 1st Tubong Regional Time Paxela Tournament, Serbisyong Tubong Caravan of Government Services and Job Fair, lakip man ang sigabong sa Tubong-Tubong, asan showdown of all Tubungan mini-sounds, kag ang search for Miss Tubong-Tubong 2025. Sa May 1, ang highlight hiwaton ang Manyanita, Thanksgiving Mass, Tubong Dance Drama Competition, Tubong Negosyo Awards, Padayaw 2025, awarding sa street dance kag dance drama competition. Agon na mas mga masadya ang katapusan sa selebrasyon na hiwaton ng fireworks display kag sinadya 2025 kag film party sa Tubungan Open Field. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang lokal na pagaluhan sa Malayaklan sa tanan nga tourism frontliners kag service providers na nagbuylog sa Project Pristine Semana Santa Cleanup Drive sang Damlaglang. Suno sa LGU, aktibo nga partisipasyon sa mga stakeholders. Pamatuod sa ila dedikasyon kag pagpalangga sa komunidad kag sa isla nga ila ginakabig puluyan. Nagalao man ang LGU Malay mapadayon ang espiritu sang pagbinuligay, responsibilidad kag paghiliusa para sa ginapabugal nga isla. Ang mga asosasyon nga nag-upod sa cleanup drive amo ang Boracay Photographer Association Incorporated, Boracay Water Sports Association, Malay Boracay Vendors, Peddlers, Boracay Land Transport Multipurpose Cooperative, Boracay Sandcastle Makers Association, Motorcycle Operators and Drivers Multipurpose Cooperative, Malay Tour Guide Association, Boracay Island Travel Agency and Tour Operator Association, Malay Boracay Hair Braider and Traders Association Incorporated, Boracay Mabuhay Host Association Incorporated, Boracay Business Administration of Scuba Shops, Malay Motorbike Services Multipurpose Cooperative kag Association of Stand-Up Paddleboard Incorporated. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Madamo ang benepisyohan sa mga pananlawsaw ang ginaobra sa Department of Agriculture Western Visayas Research Division
Suno kay Dr. Aljen Vasquez, Supervising Science Research Specialist ng DA Western Visayas Research Division, ang ila information system makabenepisya sa mga researchers, partikular sa pag-access ang existing knowledge kasarang magamit sa ila literature review kag efficient project management. Magamit naman sa mga policy makers para sa ila evidence-based decision making ang mga panalaw sa partikular sa kung ano, paano kag diin dapat obrahon ng isa ka teknolohiya o kung sistema sa pagpanguma. Samtang mapuslan man ang iban pa nga mga stakeholders, mangunguma, industry, NGO kag akademya ang information system para sa kolaborasyon sang mga opportunity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Driver sa motorsiklo matapos matumba sa barangay Calao, Dumangas, alas 6 kagabi. Ginkilalang driver nga si Santiago Duhina Jr., 56 anyos, taga barangay Balabag, Dumangas. Suno sa biktima na miyesta siya sa barangay Tambuylan, kag papauli na siya kuntani apang bangod sa kahulog po na tumba siya sa dalan, kag naagom ang pilas sa ulo. Giliw naman nagindala sa ospital ang biktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 8 kagatos ka mga partner beneficiaries ang Project Lawa kag binhi sa Antique nagbaton sang family food. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita. Nagbatman sa family food banks ang masobra 800 ka partner beneficiaries ang project's local adaptation to water access o kung lawa kag breaking insufficiency to the nutritious harvest for the impoverished o kag binhi sa Department of Social Welfare and Development sa Antique. Sa masobra 800 na partner beneficiary, 478 sa ila ang nabatong sa family food banks sa taga-munisipalidad sa Sebaste at 359 ang gikan sa Valderrama. Gipangunahan sa Research Science Program and Early Recovery and Rehabilitation Team sa DSWD6 ang paghatag sa family food packs. Ang mga partner beneficiary ang nagpatibay sa community-based initiatives kung sa diin ginatagan sila sa temporaryo nga ubra kag food assistance. Pagkatapos ang distribusyon ng hiwat ang ERR team sa monitoring kag site validation sa ginapropose nga lawa kag binhi sites. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging yung napatiyan na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa buwan adlaw sa Miyerkules, Abril 23, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kang impormasyon, please follow, share, kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo, kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang ang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Sinyal Baklay, Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas, 585 AM.